There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpapanagot sa driver ng sasakyang umararo sa kanyang batang anak, ang panawagan ng amang OFW sa una niyang paglalahad sa publiko. Emosyonal ding ikinuwento ng ama ng nasawing 4 na taong gulang na bata ang mga huling sandali bago ang malagim na insidente. Patuloy namang nagpapagaling ang 3 pang sugatan na pawang mga kaanak din ng bata at kasamang naghatid sa paliparan. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, nagsalita na nga sa kauna-unahang pagkakataon ang ama ng nasawing 4 na taong gulang na batang babae sa nangyaring trahedya sa NAIA Terminal 1 kahapon. At habang nakikipag-usap sa mga miyembro ng media, di nito napigilang maging emosyonal. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Kaya po nag-ibabasa para po sa kanilang dalawa. Tapos gano'n po ang mangyayari. Hindi na naitago ng OFW na si Danmark Masongsong ang nag-uumapaw na kalungkutan nang humarap sa mga miyembro ng media kanina sa kauna-unahang pagkakataon. Anya, di pa rin niya matanggap ang sinapit ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Malia, isa sa mga napuruhan kahapon sa NAIA. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na SUV na nasa parking ng Terminal 1. Maya-maya, bigla itong bumararo sa mga tao. Pasok po sa airport, mga 15 minutes. 15 minutes lang po nawala sa paningin ko. Biglang nangyari po doon. May kumalapag po. Tatot ko pa po ang kasama ko doon eh. Sinasit ko po siya. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot, kaya po ako napatakot. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin. Pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, nahanap ko, wala. Hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po nila na-check. Pero pagtingin ko po doon sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Anya, balak pa naman sana niyang tapusin lang ang 2 taon at pumirmi na sa Pilipinas para sa kanyang mag-ina. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak habang nasa ospital ang kanyang may bahay. Magne-negosyo na po sana kami. Pagbalik ko, sabi niya sa akin, Daddy, ikaw na mag-aatid sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan hindi ko pa naihatid sa school yan kasi lagi ako nasa ibang bansa. Kaya gusto niya, maranasan din yun. Maranasan yung daddy niya ihatid sa school. Kasi yung mga classmate niya, laging nandun ang daddy niya. Hanggang ngayon daw ay di pa rin alam ng kanyang asawa na wala na ang kanilang anak. Kasi mahina pa po siya eh. Baka po pag naalaman niya, baka po lalo siyang baka ako na po mangyayari sa kanya. Nasugatan din anya sa insidente ang kanyang ina at isang pamangkin pero nasa maayos ng kondisyon. Ang tanging hiling lang daw ni Danmark sa ngayon ay hustisya. Sana daw ay mapanagot ang driver ng SUV sa nangyari. Samantala, nagsadya naman kanina dito ang mga kinatawan ng DMW at OWA para magbigay ng mga kinakailangang assistance sa pamilya ni Danmark. Nakaburol naman na sa Barangay Abulalas sa Hagonoy, Bulacan ang 29 anyos na si Derek Faustino, ang isa pang nasawi sa nangyaring aksidente sa NAIA Terminal 1. Bagamat di muna nagpaunlak ng interview ang mga kaanak, piniyagan naman ang mga media na kumuha ng video sa burol. Agaw pansin itong si Blue na tila ayaw lumayo sa kabaong. Nung buhay pa si Faustino ay kasama niya ang aso hanggang sa pagtulog sa loob ng kwarto. Papunta sana ng Dubai si Faustino para sa isang business trip. Samantala, balik po dito sa Lipa, Batangas, nakausap natin ang mga kamag-anak ng biktima at hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa raw nila matiyak kung kailan mangyayari ang libing ni Malia. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. 300 bahay ang apektado ng sunog na sumiklab sa Quezon City. Mabilis na kumalat ang apoy na ikinasugat pa ng 3 residente. Nakatutok si Mark Salazar.
Mula sa himpapawid, makikita ang lawak at bilis ng pagkalat ng apoy sa informal settler community sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Matapos lang ang 15 minutos nang iulat ang sunog alas 12 ng tanghali, ay umabot agad sa 4th alarm ang sunog. Nasa 300 bahay ang apektado. Tulog po kami sa bahay. Nagulat na lang po kami, nagsisigawan na po na may sunog. Sobrang lakas na po. Yung tatay ko po, yung mga kapitbahay po namin, umakyat po sa bubong pero tinry po nila i-fire extinguisher pero wala na po talaga. Walang pagkakataong magsalba ng gamit ang maraming residente. Yung mga documents, lahat, wala na salba kahit sana yung mga documents lang wala talaga. Sobrang bilis na pangyayari. Bahay niyo dyan? Yan po. Oo, dahil sa sunod dito. Wala na hong natira? Wala na po. Sino po ang kasama niyo nakatira doon? Dalawa lang kayo mag-asawa. Ako lang nakalabas dahil yung asawa ko nagtatrabaho. Wala siya dito. Wala kaming nasalba na gamit. Kahit mga alagang hayop na trap sa bilis ng pangyayari. Sa pagresponde ng mga bumbero, dagdag na peligro ang sunod-sunod na pagsabog ng mga LPG. Opo, lakas nga po. Nandoon na kami kanina. Oh. Lalakas, tumatalsik. Kala mo, bomba. 3 ang naitalang minor injuries. Nahiwa po. Nalaglag po sa bubong. Anong ginagawa mo doon? Binabasa po yung mga kasi malapit na yung sa amin kaya inaagapan lang po namin. Nagkataon na nadulas. Kaya ayun, na-aksidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Pero ang ilang residente may sinasabing pinagmulan at dahilan ng sunog. Opo, cellphone daw po. Naiwan. Opo, nagcha-charge. Bago mag alas 2 kaninang hapon, idiniklara ng fire under control ang sunog. Pasado alas 3 naman, tuluyan ang naapula ang sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Habang buhay nang hindi isyuhan ng driver's license, ang bus driver na sangkot sa karambola sa ECTEX na ikinasawi ng 10 tao. Required na rin ang pagpapadrug test ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan kada 3 buwan. Nakatutok si Joseph Moro. Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng driver ng Pangasinan Solid North Bus na sumalpok sa 3 sasakyan sa ECTEX na ikinasawi ng 10 tao habang buhay na siyang hindi makakakuha ng lisensya. Kasunod yan nung unay pagtanggi niya sa drug test. Hindi ka pwedeng hindi pumayag. Nakapatay ka ng 10 tao, hindi ka papayag magpa-drug test. Pwede ba yun? Pinadrug test pa rin naman siya at nagnegatibo naman. Pinapadrug test na rin ang mga driver at konduktor ng Pangasinan Solid North. At dahil suspendido lahat ng 200 bus ng kumpanya, binigyan ng special permit ng LTFRB ang 200 bus ng ibang bus company na panorte para saluhin ang mga pasahero lalo ngayong eleksyon. Sasampahan din ng reklamong sibil ang bus company para makasingil ng danyos bukod sa mga babayaran ng insurance ng bus company. The President told me, we must give these families justice. Mismong Transportation Department na ang nagsasabi, pakiramdam ng publiko, hindi na sila ligtas sa ating mga kalsada, bagay na pinasusolusyonan ng Pangulo sa departamento. Kaya iniuutos na ng DOTR ang mandatory drug test kada 3 buwan sa mga driver ng lahat ng mga pampublikong sasakyan kasama na ang mga motorsiklo. Magpaparandom drug test din sa mga bus at truck ngayong linggo. Even roadside to, para mga truck stop. Not only in terminals, pati sa mga truck and bus stops to, along the way. Iniutos ng Pangulo na pag-aralang gawing 4 na oras lamang ang biyahe ng mga bus driver mula 6 na agad na rin ipatutupad ng DOTR. Pinahihigpitan din ang pagsusuri sa mga pampublikong sasakyan, training at eksaminasyon ng mga driver. Gayon din ang pagbabatupad sa speed limiter law na naglilimita ng maximum na takbo ng mga pampublikong sasakyan, closed van, hauler or cargo trailer, shuttle service at mga truck. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iginit ng isang PR firm na inakusahang nagpapatakbo ng troll farm na bahagi ng bayad para sa isang event ang tseke na ipinakita sa Senado noong nakaraang linggo. Hindi anilang totoong may keyboard warrior sila para po sa Chinese Embassy.
Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagharap nito sa Senado, itinanggi ng Infinite Us Marketing Solutions na may trolled sila na nag-ooperate para sa Chinese Embassy. Hindi raw nila alam ang kontratang ipinakita ni Senador Francis Tolentino sa nakaraang pagdinig ng Senado, kung saan nakasaad na keyboard warriors ang serbisyong ibinibigay ng Infinite Us. I categorically deny the allegation that Infinite has engaged in any unlawful activity, including the spread of disinformation to influence this coming election. The supposed contract shown is not known to us, was never authorized by us. We are the PR company for Chinese Embassy. Ang 930,000 peso check naman na pinakita rin noong Biyernes, ibinayad sa kanila ng Chinese Embassy noong 2023, ayon sa Infinite Us, pero bayad para sa isang event. This check actually is for the follow-up balance for the event of June 8 in 2023. During that event, President Marcos and other cabinet joined. And since that in that event is quite strict, we also adding more holding rooms and also the COVID testing, security, adding more security. So before the budget not enough, so that's why here has a follow-up balance. You purchase COVID-19 antigen kits. Ano to sa COVID-19 ito eh? Bumili kayo ng kits, bumili kayo ng face mask. That's requested by the President Office. Bumili kayo ng face shield. Teka muna. Wala na COVID dun eh. June 9, 2023. Either you're lying, Naungkat din ang madalas na biyahe ng staff ng Infinite Us papuntang China. Sabi ni Tolentino, pwedeng kasuhan ng espionage at treason ang mga opisyal ng Infinite Us. collaborating with a foreign government to put down our system. It is a highest form of betrayal to one's flag. Inimbitahan sa pagdinig ang Chinese Embassy pero hindi sila dumalo. Samantala, kaugnay ng hiwalay na issue ng kung may ilang kandidatong tumatanggap ng kahit anong tulong mula sa ibang bansa, ayon sa COMELEC, pwede silang i-disqualify. Kahit na proklama na sila, may pending case sa amin. Number one, we can suspend the proclamation. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kabilang ang mga gagamitin sa St. Peter's Basilica at sa Sistine Chapel sa mga inahahanda na sa Vatican City ngayong 2 araw na lang bago ang Papal Conclave. Ang mga proseso at ritual para sa sikretong pagpili ng susunod na Santo Papa sa pagtutok ni Maki Pulido. Ikinabit na ang pulang kurtina sa central balcony ng St. Peter's Basilica sa Vatican City, kung saan unang masusulyapan ng buong mundo ang mapipiling bagong Santo Papa. Nakakabit na rin ang chimney kung saan lalabas ang usok na hudyat kung meron ng napiling bagong Santo Papa. Batay sa Universi Dominici Gregis o Apostolic Constitution, magsisimula ang unang araw ng conclave sa Miyerkules sa isang misa. Mula sa St. Peter's Basilica, tutungo na mga cardinal electors sa Pauline Chapel para sa quiet reflection bago magpuprosesyon patungong Sistine Chapel. Doon manunumpa ang mga cardinal elector. Hindi sila magpapadala sa external pressures at susunod sila sa mga alituntunin ng Universi Dominici Gregis. At isasara na ang Sistine Chapel. Yung Master of Ceremonies ay magsasabi ng extra omnes. At yun ay Latin na ang ibig sabihin ay labas ang lahat. So, lahat ng hindi kardinal ay lalabas. Ang mga cardinal electors bibigyan ng 2 hanggang 3 balota. Pagkaboto, isa-isang lalapit ang mga kardinal sa mesa sa harap ng altar kung saan naroon ang isang receptacle na may nakatakip na pinggan. Magsusumpa siya. Sasabihin niya, saksi ko ang ating Panginoong Jesucristo na itong isinulat ko rito, ilalagay niya yung balota sa pinggan, tapos ihuhulog niya
yung balota papasok ng kalis. May tinatawag na scrutineer na silang titingin sa balota at revisor na bibilang ng balota. Kukunin ng isang scrutineer at inonote niya quietly, tapos itatali niya sa sarili niyang papel. Papasa niya doon sa pangatlong scrutineer. Pag nakita na ng pangatlong scrutineer, siya ang magsasabi, i-announce niya sino yung nakasulat sa balota at itatali rin niya. Ang mga balota isa-isang itatahi para pagsasama-samahin at bubutasin sa salitang eligo o I choose. Sasamahan ng kemikal sa kasusunugin, puti ang usok kung may napili na, itim kung wala pa. Para mahalal, kailangan ang 2/3 na boto. Sakaling may napili na, tatanungin ang napiling sunod na Santo Papa kung tinatanggap niya ang pagkakahalal sa kanya at kung ano ang magiging bagong pangalan niya. Sa moment na nasagot niya na yung dalawang tanong na yun, may Santo Papa na tayo. Ang senior cardinal deacon pupunta na sa balcony para i-announce ang Habemus Papam o We Have a Pope. Habemus Papam. Ang bagong halal naman na Santo Papa dadalhin sa maliit na sacristy sa tabi ng altar ng Sistine Chapel para magpalit sa puting office attire ng Santo Papa. Nakahanda na raw doon ang 3 sizes na pagpipilian ng Santo Papa. May bansag ang kwartong ito na Room of Tears. Hindi natin alam kung talagang umiiyak siya doon. Pero I can imagine na baka umiiyak talaga, nakakaiyak doon kasi finally, at that moment, it became real to him the daunting ministry of the Pope. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Saktong 1 linggo bagong eleksyon 2025, nanawagan ng COMELEC na huwag paniwalaan ang mga nagsasabing hindi tuloy ang eleksyon. Walang urungan yan ayon sa COMELEC at puspusan pa nga ang deployment ng mga gamit para sa eleksyon. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kinailangan pang isakay sa bangka ang ilang automated counting machine na gagamitin sa ilang probinsya tulad sa Dagupan, Pangasinan. Sinimulan rin ang final testing and sealing ng mga automated counting machine na ayon sa COMELEC ay wala namang problema. Patuloy ang pagdadala ng COMELEC sa mga balota at sa iba pang gagamitin sa eleksyon sa iba't ibang panig ng bansa. On schedule daw po sila at wala nang nakikita ang COMELEC na hadlang sa pagsasagawa ng eleksyon sa Mayo 12. Nanawagan naman po ang COMELEC sa publiko na huwag maniwala sa mga ipinapakalat na maling impormasyon. Ang tinutukoy ng COMELEC, ang pagkalat sa social media ng umunay na bago ang petsa ng eleksyon dahil sa sobrang init ng panahon at kailangan umano ng national ID para makaboto. Ang efforts ng mga nagmi-misinform or disinform ay pababain ang bilang ng mga botante na boboto. Lahat makakaboto kahit wala kang dalang ID. Basta ang pangalan mo nasa listahan, kung talaga namang may madadala tayong ID, makikidala nyo na rin. Kasi po baka biglang may mag-challenge. Hanggang May 10 na lang ang kampanya ng local at national candidates. Bawal na ang anumang uri ng ayuda mula noong May 2 hanggang May 12 maliban sa burial at medical assistance. Inanunsyo naman ng COMELEC na nitong April 30, naglabas na ng certification ang Technical Evaluation Committee para sa Automated Election System na requirement ng batas para matiyak na mapagkakatiwalaan ang sistemang gagamitin sa eleksyon. Nakabase ito sa rekomendasyon ng ProVNV, isang international certification entity. The AES, kasama po ang transmission, kasama po ang fast track, kasama po ang OBCS, yung pong internet voting, can operate properly, securely, and accurately. Naghain naman ng petition for disqualification ang COMELEC Task Force SAFE laban kay Alston Kevin Anarna, kandidato sa pagka-mayor ng Silang Cavite. Matatandaang naisyuhan ng show cause order ng COMELEC si Anarna dahil sa payag niya sa kampanya noong Marso na bibigyan ng asawa ang mga solo parents sa pamamagitan ng raffle. Humingi na ng paumanhin si Anarna sa pahayag na ito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang Senatorial Preferences Survey na ginawa nitong Abril. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa April 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey ng Pulse Asia, 14 na kandidato ang may statistical chance na manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senators Bato de la Rosa at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, Ben Tulfo, Senator Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Willie Revillame, Congresswoman Camille Villar, at mga dating Senador Manny Pacquiao at Bam Aquino. Isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 representative adults edad 18 pataas. Mayroong plus-minus 2% na error margin ng survey at confidence level na 95%. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.